Yo, what's up mga gar? Welcome back to Kuya Tens Fish Art. And for today's video, mag-update tayo mga gar doon sa ating ginawang setup para sa ating mga to be fix. So, update natin kasi last time, nung una tayong gumamit ng to be fix, kinabukasan na matay agad lahat. So, i-check natin ngayon kung yung ginawa ba natin kahapon ay effective, no? So, pang 24 hours niya ngayon. Kasi gantong oras din kahapon natin ginawa yung setup na yon. And i-check natin ngayon kung yun ba ay effective. So ito na siya mga gar, no, buhay na buhay pa rin. Medyo lumalabo na yung tubig kasi kaninang umaga natin ito pinalitan. At ito din, so buhay pa rin sila, kaso yun lang, medyo malabo na yung tubig. Natural naman siguro yan kasi kaninang umaga pa natin yan pinalitan. So papalitan natin yan ulit maya maya. At yung dito ay pulang pula pa rin, buhay na buhay pa rin, no? Tapos ito medyo kumakalat, so pag tignan pa natin yan, pero buhay pa naman, kumakalat lang sila. So siguro naghahanap lang ng ewan ko kung anong hinahanap ng mga yan. Yan, medyo buhay pa rin sila mga gar. Tapos dito, ito yung pinakamarami. Nilagyan ko siya ng aeration kasi meron tayong sabi ko kahapon, meron tayong isang ganito. So nilagyan natin siya ng aeration para makatulong kasi ito yung pinakamarami. Yan, buhay na buhay pa naman. Yung titignan nyo, meron doon sa loob na dalawang maliit. Tapos meron dito sa labas. Pulang-pula pa rin. So goods pa rin. Buhay pa rin sila. So patuloy natin yan obserbahan kung hanggang ilang araw. Kasi sabi na nagturo sa atin, maabot daw sa kanya ng 2 linggo, no? Kulang-kulang 2 linggo. So tignan ulit natin yan bukas kung ganyan pa rin or kung hanggang kailan siya mamamatay. Yun. Tapos dito sa mga setup natin mga gar, nilagyan natin itong parang baso, no? Yan, lagyan natin yan ng baso tulad ito yan, ito. So binutasan natin yan, tagusan. Kumbaga pag nagpakain tayo ng to be fix, kumakalat siya dyan sa ilalim. So pag hindi makain, baka magkokos ng foul sa tubig, lalo na sa gantong tank, no, na meron tayo kasing planted tank. So baka pumasok dyan yung ating to be fix, hindi makain ng mga isda natin, so magpa-foul yung tubig. Tapos ito, may mga lupas ilalim, tap ng ating alert. So papagay natin dyan, hindi makain. So, nilagyan din natin itong plastic cup na to, yung magtaas pa kain na yun, tulad nito nilagyan natin, pero may butas yan. Tapos may naiwan lang na parang maliit na hanggang yan lang sa ilalim, para dyan mahuhulog, no, yung to be fix natin. Hindi ko alam kung anong style na ginagawa ng iba sa pagpapakain nila ng to be fix, pero sa akin napapansin ko na nai-stack siya sa ilalim, no. Kung siguro kung sobrang dami, no, parang nawawalan din sila ng gana kumain. Ayun, mga naiiwan. Kasi yung turo sa atin, okay lang naman daw damihan, at least nai-stay daw na busog yung ating mga fry. So may naiiwan, and napapansin ko pag oras na ng kain, no, humihina sila sa pagkain. Baga hindi nila pinapansin agad-agad. So nasanay kasi tayo na nakikita natin pagka pinapakain natin yung ating mga fry, no, ano sila, excited sila kumain. Pero nung time na ginawa natin to, yung to be fix, no, na madami, medyo hindi nawawalan sila ng gana kumain. Siguro dahil sa sobrang busog nila. So gagawa natin yan ng paraan. Try natin magtingin-tingin sa mga iba kung paano ito solusyonan. Yung excited silang kumain. And tapos baka mamaya maging hindi maganda, no, magiging epekto pagka na-overfeed yung ating mga fry. So atin yan pag-aralan. And ito yung sinasabi ko sa inyo mga gar, dinaring natin ng mga beta. Ayan, hindi pa sila fully molting pa lang yung mga yan. Ayan, yun.
Bali, crossbreed yan siya ng multicolor na male, cane na female. So, red base yan, no, red ang kanilang tatay. Yung kanila namang, yung babae naman ay may mga white tapos kunting kulay na ng ano. Sari-sari din yung kulay, iba-iba din. So, iba-ibang kulay. Ayan sila. Hindi ko alam kung ano yung magiging kulay nila kasi para silang mga blue na may red, no? Pero ano pa lang naman kasi sila, ayan o, molting pa naman, hindi pa naman sila matured. Na bansot lang kasi to kasi medyo napabayaan natin tong mga beta na to kasi nga nag-focus tayo sa Gapi simula nung nag-switch tayo sa Gapi. So, swerte na nabuhay sila. Ayan, madami yan sila. So, meron akong dalawa dito. Yan, dalawa yan sila. Nilagyan ko din ng halaman para medyo oxygenated yung kanilang tubig kasi madalang lang tayo mag water change dahil may trabaho din tapos madami din yung ating isda. Ito pala yung ano, ito yung problema pagka marami ka talagang isda, yung pag may maintenance dun ka madadali. Tapos may 5 dito, yan, may 5 dyan, meron tayong 2 dito, yan. Yung isa nagpapahinga, guluhin natin yan. Ayan. May 2 yan dyan. Tapos may isa dito tayo sa ilalim kasi wala tayong paglagyan. Okay. Tapos meron tayo dito nakahilera, no? Nakahilera natin yan dyan. Yan. Yun. Mga nakahilera natin. Ang mga ito medyo iba din ang kulay nito. Yan. Iba rin ang kulay niya. Yan. White siya. No, tapos ito din, ito. Ito. Yan. Iba yung kanyang kulay, yan. So, ang maganda siguro yan, hindi pa natin kasi totally makikita yung kulay dahil hindi pa naman sila totally mold. Ayan, medyo ano pa lang. Medyo malabo yung ating camera. Yun. Yan. Tapos, meron tayo ditong female. Ito, hindi lang masyadong kita. Ito, Achay blue yan. Kaso wala na siyang male since namatay yun nung nagkasakit. Tapos parang nag-clamp yung buntot niyan kasi tumalon siya dito. Tumalon siya dito. So nung hinuli natin siya, na-stress siya. Pero lang naman siya, kumakain pa naman. And wala namang ibang behavior na pinapakita. Maliban dyan sa nagka-clamp yung kanyang buntot. And ito ang ating alien green beta. Yan, hindi lang masyadong kita kasi malumot. Hindi natin tinatanggalan ng lumot. Baga pinapalitan lang natin ng tubig kasi kung parati natin nililinis, no, iba kasi yung mga alien beta or mga wild beta. Pagka parati mo sila nililinis tapos masyadong transparent yung kanilang lugar, mas mabilis sila na-stress. Hindi sila tulad ng mga ordinaryo lang na beta. Kailangan parang hindi mo sila masyadong nagagalaw. Kaya yan lang sila. Malakas ito kumain, itong 2. Ito lang medyo nag-clamp lang talaga yung kanyang buntot. Pero ito goods na goods. Tapos itong 2 galon na to, meron tayong pinakondisyon dyan na ito nakikita nyo. Yan. Green Moscow, no, na iniswap sa atin. 2 lalaki. Meron tayo dyan. Pinapalaki, no. Tubi din ang pinapakain natin dyan. Hindi lang masyadong kita kasi galon. So pwede natin yan silipin. Ayan. Ayan o. Yan. Medyo lumalaki na sila. Ayan 2. Lumalaki na sila. Antayin pa natin na mas lalong lumaki yan. Ma-breed na natin. Yan. Kasi Joby pa Yan. Nang dyan lang muna mga gar. Kunting update lang sa ating sunod, mag-tour tayo sa ating kung yung mga bagong update, ano na yung mga bagong nangyari. So ito lang muna sa ngayon, mga short vid lang muna, short videos lang muna tayo kung silip-silip ang barak sa ating maliit na barak. So hanggang dito na lang mga gar yung ating video. Kuya Tess Fishard, fish out.